Hindi mapigilan ng mga Davao content creators na mamangha sa ganda ng mga tanawin at infrastruktura ng ilan sa mga religious compounds ng The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Sa kanilang pagbisita, una nilang tinungo ang Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored o mas kilala bilang KOJC Prayer Mountain. Sunod naman nilang tinungo ang Glory Mountain na matatagpuan pa rin sa Tamayong, Davao City. Dito, hindi rin nila mapigilang mamangha sa napakagandang tanawin at arkitekto na kahit nasa paanan na ng bundok ay parang nakapunta ka na sa ibang bansa. Kaya naman labis-labis ang kanilang pagkamangha at pasasalamat kay Pastor Kibuloy sa pagkakataong ibinigay sa kanila na makabisita sa mga lugar na itinuturing na banal at sagrado ng kongregasyon. As a photographer, ma-amaze ka sa place because marami siya by nature itself na-arrange siya. Dili lang nimo siya makita as a vanishing point, combination of color na makita nimo through far na musamot og kagwapo through your lens or to your simple to your naked eye. It's my first time nakasulod di ari. Then grabe, wala ko na-expect na inani de kanindot ang view di ay sa sulod. And nature kaayo. Amazing kasi hindi natin ma-imagine na sa ganitong place na-put up niya ganito mambanag, nagkaroon ng ganitong kagandang place. So ganito pa lang makapagsabi ako na makaingon ko nga nindot yun ang iyang pagdumala di aling nga lugar. Kay grabe ka nindot, gabi ka plaster. Actually, the first impression very fascinating, no? Kasi maganda yung landscape, maganda yung pagkaka-design, maganda yung pagkakaplano ng and ang lawak niya, no? At saka yung garden ay maganda ang pagkaka-manage talaga. Sa ganito kaganda na lugar, no? Ito ay kailangan ng isang mahaba at maayos na pagpaplano. At nakikita natin sa isang leader na nagkaroon ng ganito kaganda na proyekto ay talagang nagbibigay ito ng hudyat na talagang siya ay magaling, matalino at talagang masusing nagpaplano sa kanyang misyon, no? Especially para sa kanyang mga kaanib. Mapapawawa ka talaga, sobrang ganda ng lugar. Kasi kumbaga ako as a travel content creator, madami na ako napuntahan na mga tourist spot, mga magagandang lugar. Pero ito, iba-iba ito sa lahat eh. Yung parang mapapasabi ka na lang na para kang nasa paraiso. And the good thing is nasa Davao City lang siya. So, pag mamamangha ka na hindi mo sukat akalain na meron palang ganito kagandang lugar dito sa Davao City. Bukod sa Prayer Mountain at Glory Mountain ay tinungo rin ng grupo ang KOJC Kingdom, ang pinakamalaking indoor cathedral sa mundo na may 75,000 seating capacity. Para sa kanila, ang magagandang proyektong ito ay nagsisilbing patunay sa husay at talino ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya naman naniniwala ang mga ito sa adhikain at advokasya ni Pastor Kibuloy at kasabay ng kanilang pasasalamat ay nagpahayag rin sila ng kanilang suporta sa pagpasok ng butihing pastor sa politika. Actually, kahit hindi pa ako nakapunta dito, no? Even before pa, talagang sinusundan ko yung leadership ni Pastor Apollo Kibuloy. At maaaring masabi ko na talagang maganda yung kanyang pamamalakad at makikita natin ito sa kanyang mga proyekto. Nagpapahalaga siya sa mga magandang tanawin para mabigyan ang mga tao ng ganitong klase kaganda ng mga lugar dito sa Davao City. Para kay Pastor Apollo Kibuloy, sana po ay lalo pa tayong lumakas at tumibay, no, sa ating pakikibaka at nandito po kami sumusuporta sa inyong kandidato, no, pagka senador sa ating Republikang Pilipinas. Pero kung like i-example na to si Pastor is like
ang iyang gidala is dili lang sa leader, also a member of that community. So gusto niya ang community niya is sustainable food source. Kumbaga ang Pilipinas, kung madala niya, is pwede na masustain sa pagkaon tanan. So wala na tayo pangitaon. Yes, mas gwapo gani na naa na ta God-fearing na mahadlok ka, mamakak sa imuhang katawhan, mahadlok ka, mubuhat og kadaot sa imong katawan kay naa kay kahadlok sa Ginoo. Para sa kuha, kung mingon mo about as a politician, kung i-grab na nato si pastor. Kung alanganin pa mo, ayon alanganin, mana ni ato ang chance na mabag-o na to ang Pilipinas. We know Pastor Quiboloy is a religious man. Mahal niya ang Pilipinas. And alam din natin na kaalyado siya ni VP Sara, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. So yun nga yung kinakampanya natin, na dapat ang iboto natin yung mga taong may paninindigan, may pagmamahal sa ating bayan. And of course, may takot sa Diyos. Inaanyayahan ko lahat na huwag niyong kakalimutan isali sa inyong balota si Pastor Quiboloy, kasi nga isa siya sa magdadala sa magandang Pilipinas. Kasi po kami as a Pilipino, kami po ay naninindigan at susuporta po kami kay Pastor Quiboloy. Bukod sa pagpapanatili at pagpapayabong pa ng ating likas na yaman, kabilang sa advokasya ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang labanan ng droga at kriminalidad, pagpapatayo ng National Superhighway System, turismo, maiahon ang Pilipino sa kahirapan at ang zero corruption sa pamahalaan. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Jomel Santos, SMNI News.